Ang pagdadakila niya ay hihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Yan pong ating ginagawa habang tayo nagpupuri, di ba? Amen? Ang aking dalangin, dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Amen? So, salamat po sa Diyos sa Kanyang mga salita. Sana po yung mga mensahe na inyong nadidinig bawat linggo, hindi lahat ay ating naalala at nakakasunod. Ang aking po sanang dalangin at pagsamo, meron po tayong tape ministry. Okay? Sa inyong mga kanya-kanyang tahanan, inyo pong balikan at muling pakinggan sa pamagitan po ng tape ang mga bagay nito para po kayo ay ma-refresh at malimit po ito rin ginagamit ng Diyos sa akin. Mismo ang aking mga sermon na aking pinakikinggan at hindi po abot na saan minsan nasasabi kong ilang mga bagay at ako po ay nabibless mismo at pinupuno ng Panginoon ang aking pangangailangan sa oras na yon. So sabi po ni Haring David sa awit na ito sa Psalm 34, I sought the Lord. Yan po sana ang ating patuloy na ginagawa sapagkat itong dinidin ng Panginoon sa atin na hanapin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Inanap ko ang Panginoon. Sana hanapin natin Siya. Inahanap ba natin Panginoon? Yan po ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos na hanapin natin Siya. Meaning na tayo nagdidepende sa Kanya, inahanap ang Kanyang kalooban sa bawat saglit, at siya ay ating hahanapin sa mamagitan ng Kanyang salita, kung ano ang Kanyang gusto sa araw na yon, sa araw na ito para sa ating mga buhay. Hanapin natin Siya. At sasabihin ko po sa inyo at tinitiyak po sa inyo, hindi po kayo mabibigo. Okay? Hindi kayo maghihinayan kapag hinanap niyo ang Panginoon, ang Kanyang katuwiran, ang Kanyang kabanalan at Kanyang kalooban sa bawat araw ng ating mga buhay. Amen? At pagkatapos sinabi niya, I sought the Lord and He heard me. Dininig niya ako, pinakinggan niya ako. Sapagkat sila naghanap sa Diyos na buong puso. Sinabi ng Kanyang mga salita, Kanya silang masusumpungan. Ito po ang kontrata ng Diyos sa atin. Katulad na yan ng John 3:16. For God so loved the world. Ito ang kontrata ng Diyos, sabihin niyo sa Kanya, Panginoon, masusumpungan kita. Kapag nasumpungan natin ang Diyos, alam po ninyo, higit pa sa salapi, higit pa sa anong bagay na ipagkakalob ng Diyos sa ating mga buhay at mga damdamin na tayo lilipad pa, mabilis pa sa mga jet plane na ating nakikita sa kasalukuyan. Amen? So, etong kailangan ng bautisa ngayong umaga. At sinabi pa niya, kanyang hinanap ang Panginoon, dininig siya ng Panginoon at iniligtas siya ng Panginoon sa lahat ng kanyang takot. Sa kanyang takot. Napag-usapan na natin Y2K, ang pagbabalik at pag-wipe out o pagbubura ng maraming informasyon na nagpapaikot sa Amerika at sinasabi ng maraming mga bagay na mangyayari kayo paman, mayroong mangyari o wala. Mayroong mga tao ngayon sa Amerika, mayroong takot sa kanilang puso. Wala silang kapayapaan sapagkat hindi nila alam ang kanilang kalagayan. So maraming mga tao ngayon, ito ang takot sa kanilang puso. Fear is one of the worst plagues of life on the earth. Ang takot po ay isang grabing salot ng buhay dito sa lupa. Ang sambagay natin pong inaasam-asam sa susunod na mundo ay ang pagkawala ng takot at mga kasindak-sindak na mga bagay na magdudulot sa ating mga buhay. Si President Franklin Delano Roosevelt, sa kanya pong radio address, noong pong ikalawang digmaan, kanya po sinabi, eto po pakinggan ninyo, we have nothing to fear but fear itself, sabi niya. Wala tayong dapat ikatakot kundi ang takot mismo. Alam niyo po sa kanya sinabi ito, napakaraming mga katotohanan. The thing to be feared is fear itself. Ang isang bagay na dapat natin ikatakot ay ang takot mismo. At ang mga first class na mga tao po sa lawa ng apoy ay ang mga matatakutin,
ang mga mahiyain at ang mga duwag. Yan po sinasabi sa Revelation. The first class of people in the lake of fire are the fearful, the timid, and the cowardly. Bakit po ganito? Ganito ang kalaki ang kasalanan na ito na siya naging number one, okay, na candidate sa walang hanggang pagpaparusa ng Diyos, ang mga matatakutin. Bakit po? Sapagkat dahil po ang takot ang siyang pumipigil sa atin na gawin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Ang takot, it prevents us from doing God's will in our lives. Ito po minsan ang naghahari sa puso ng mga tao. The fact that we are fearful, yung pong katotohanan na tayo po ay may takot sa ating mga puso, nagpapahayag po ng kulang na pagtitiwala sa Diyos. Ang matatakutin at kaduwagan ay may kaugnayan po yan sa pagkaawa sa sarili. Yung self-pity ba? Sa aking palagay. May relasyon po ito. Minsan po, isang panahon, gaya po nasabi ni Dr. Thompson, okay, let us consider this, at nakakuha ko po ito at napag-inam at napaganda nating sabihin at isa-isa yung bagay nito. Sabi niya, meron isang panahon na meron kong nagawa na hindi ko mapatawad ng aking sarili. Itong matandang pastor na ito na aking pong pinupuntahan sa San Diego, ang aking pong ama at nagtuturo sa atin. Sabi niya, meron kong nagawa na hindi ko mapatawad ng aking sarili. At habang ganitong aking kalagayan, ako'y nagkaroon ng parang bagang pangitain, sabi niya, like a kind of a vision. Ako raw, sabi niya, sabi ni Dr. Thompson, ako'y nakatayo sa tabi ng daan, at habang ako nakatayo sa tabi ng daan, dumadaan sa aking harapan, okay, ang hukbo ng Panginoon, the Lord's army, sabi niya, nagpaparada sa aking harapan. At nandito ako, pinagmamasdan sila, wallowing, sabi niya, lublog sa aking pagkaawa, sa aking sarili. At sabi ko, hindi ako karapat-dapat na makasama sa hukbo ng Panginoon. At ang aking ginagawa, sabi niya, habang pinagmamasdan ko sila, pinapalakpakan ko ang mga sundalo nakasakay ng kabayo, okay? Pinalalakas ko kanilang loob sa digman na kanilang harapin. Pero ako'y nandito, lubos na pandama na hindi karapat-dapat. Habang nakatingin siyang ganon, naawa sa kanyang sarili, bigla po sa kanyang harapan, merong tumigil lang sa kabayo na walang sakay. Ito po ang nangyari sa kanyang harapan. Sabi niya, I am not worthy to ride in the Lord's army. Hindi ako karapat-dapat na sumakay sa kabayang yan at mabilang sa hukbo ng Panginoon. Hindi ako makasakay sa kabayang yon, sabi niya. Alam po sa aking puso, ito alam niya sa kanyang puso, meron nakatali para bang isang klaseng nakataob na pride, nakapalaluan. Ako'y nanatili doon, sabi niya, na ilang mga saglit. Abang aking pinapalakpakan ang mga sundalo nakasakay ng kabayo sa aking harapan. Ito, sabi niya, ang aking nadama. Anong gulo nating tao, mga tao, sabi niya. Alam ko, sabi niya, na hindi maawang Panginoon sa akin. Kung ako inaasa na sumama at sumakay sa kabayang yon, kailangan, sabi niya, kailangan ako sumakay sa kabayang yon. Pero ako'y nahirapan, sabi niya. Meron malaking pakikipagbaka na aking pagtagumpayin ang pagkaawa sa aking sarili. At kailangan akong sumakay sa kabayang yon. Minsan ito po ang tumatali sa atin. Hindi ba? We're bound with self-pity. Nakatali tayo ng pagkahabag, pagkaawa sa ating sarili, kadwagan, pagkamahiyain. Poor me, kawawa naman ako. Itong ginawa sa akin. Huwag niyo pong asahan ang Diyos at ang ibang mga tao na maawa sa inyo, sapagat sila rin ay may kanya-kanyang mga problema. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Si Wilson, sabi niya, sa aking palagay, ang mga tao ay nangangailangan ng katarungan kesa pagkaawa. Kaya sabi niya, tumayo tayo sa ating dalawang paa at gawin natin ang na dapat natin gawin para ating makuha ang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Nandiyan ba kayo? Gawin ninyo ang dapat nyo gawin para makuha natin ang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. So if you will seek the Lord, He will deliver you from all your fears.
Kung hahanapin natin Diyos sa ating puso at buhay, tayo ililigtas niya sa lahat ng ating mga takot. Sinabi niya, lahat ng mga takot. So here we go. Are you ready? Sabihin natin sa Panginoon, hear me, Lord. Dinggin mo ako, Panginoon. Iligtas mo ko sa lahat ng aking takot. Sabihin natin, iligtas mo ko, Panginoon, sa lahat ng aking takot. Sa aking kaduwagan, sa aking pagkahimayain, sa pagkaawa sa aking sarili. Pakinggan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Itayo mo ako, Panginoon. Sigaw natin yan sa Kanya ngayong umaga. Deliver me from all my fears, Lord. Amen. Iligtas mo ako, Panginoon, sa takot na ito, sa kaduwagan na ito. Kaya kailangan po natin na gawin ang kalooban ng Diyos. Lord, alisin mo ang kaduwagan at takot sa puso ng mga anak. In Jesus' name, ngayong umaga. At pagkatapos po, asahan po ninyo na alisin niya ng Panginoon, whether it's cancer, son in trouble, getting laid off, your marriage, war, an earthquake, death of your child, okay? It's the fear that is killing you. Ang takot po ang siya pumapatay sa inyo. Walang hanggang pagsindak at pag-alala. Gusto ba nating gugulin ang ating buong buhay sa ganitong klaseng buhay? Puno ng takot? Of course not. Ayaw natin. So without the fear, we can make it in this life. Amen? Hallelujah. Kaya, ang dapat po natin gawin, sumakay na tayo sa kabayo. Amen? Sakay na! Dito tayo inaanda ng Diyos. Sa likuran ni Jesus, at makaroon tayo ng ganap na tagumpay sa bawat sitwasyon ng ating mga buhay. Kailangan lang tayong sumakay. Nasa harapan ninyo ang kabayo na walang sakay. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot. Gawin ninyo ang kalooban ng Diyos. Amen! Palakpakan po natin, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Verse 5. Those who looked to Him were radiant. Sila na tumitingin, nagmamasid sa Panginoon. Sila ay nagliliwanag. Amen? Iyon pong tawag na glow sa isang Kristiyano. Isang para bang sinasabi nating aura sa mukha o liwanag sa mukha ng isang Kristiyano. Hindi mo na kailangan po yung talagang yung nagpapayanig na discernment para po makita mo mga tao sila ay nasa itaas, sa kalambuhay sa Diyos, okay? Makikita mo sa kalamukha, hindi ba? Makikita mo sa kalamukha. Have you noticed that? Ay, ito pa yung kinapansin. Kapag ang mga Kristiyano nagliliwanag, may aura sa kalamukha, kapag sila po ay lumalakad na may tagumpay sa kanilang mga buhay, hindi mahaba ang kanilang mga mukha. Nandiyan ba kayo? Minsan po, itong aking napapansin. Kapag mahaba ang ating mga mukha, malimit, at marahil, alam po ninyo, may problema. Just look at them. Okay, siguro, tignan natin ang ating mga kapatid, katulad po ng pagtingin ni Butbut, yung anak po ni Pastor Raul. Kapag tumingin po si Butbut, dito sa side, ganun, no? Kapag tumingin kayo doon sa side, makikita po yung mga glow, yung liwanag ng mga Kristiyano. You can see it. Makikita po ninyo. Their faces are radiant. Ang kanilang mukha ay nagliliwanag because they're right with the Lord. Tama ang kanilang relasyon sa Diyos. Amen? There's a glow there. Those who look to Him are radiant. Sila na tumitingin sa Panginoon ay nagniningning, nagliliwanag. Hindi mo napansin sa Book of Acts, si Esteban, bago siya mamartir, at nung siya ay pagbabatuhin na lamang, sinasabi ng Biblia, ang kanyang mukha ay parang mukha ng anghel, nagliliwanag. Even in spite of the persecution. Nandiyan ba kayo? Their faces, sinasabi, those who look to Him are radiant, their faces are never covered with shame. Ang kanilang mukha hindi natatakip ng anumang kahiyan. Hindi natatakip ng anumang kahiyan. Bakit po? Because they are looking to Jesus. Sila tumitingin sa ating Panginoon. Christianity, ang Christianismo po ay actually po hindi ito isang reliyon. Ang tao lamang ang gumawa ng reliyon sa Christianismo. But it is really looking to Jesus. Tumingin kay Jesus.
Okay, it is right. Okay, tama na tayo po maging reliyoso. As long hanggang tayo po ay patuloy na tumitingin sa ating Panginoong Jesus. Look to Jesus. Keep looking to Jesus. Patuloy kayo tumingin sa ating Panginoon. Pastor, tinitignan ko ang ating Panginoon pero hindi ko siya nakikita. Patuloy mo nga siyang tignan eh. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? So, ang ibig sabihin yan, kailangan sa ating bahagi, patuloy tayong tumingin sa Kanya. You might get surprised someday. Amen? Mabibigla na kayo balang araw na nandyan na. Keep looking to Jesus. Why? He loves that. Mahal ito ng Panginoon. Gustong-gusto ito ng Panginoon na lagi tayong nakatingin sa Kanya. The Lord loves that. So, tuloy po natin. Ano ba sinabi niya? Those who look to Him are radiant, their faces are never covered with shame. And then, this poor cold. Tingnan po ninyo, sabi ni David, this poor man cold. Ang walang pag-asang taong ito, ang dukhang ito. Ang mahirap na taong ito ay tumawag. This is David already. Ito na po si David na nagsasalita. Alam po ninyo, basahin niyo po ang mga bagay na ginawa ni David. Sa Old Testament, sa Chronicles, okay, sa Kings, inyo makikita, tignan po yung kanyang kontribusyon na binigay sa pagtayo ng templo ng Diyos. At hindi pa lang yun, hindi pa ito. He was beloved of the nation too. Siya po ay minahal ng bansa. Na ito sa bagay na hindi po mabili ng pera. The people loved him. Ang tao minahal siya. Siya po ay tanyag. Siya po ay makapangyarihan na lalaki sa digmaan. He was a man of integrity. Isa pong tao mayroong integridad. God loves him. Si Haring David, mahal po siya ng Diyos. So much so, tingnan po niya, tingnan niyo, that God constantly referred to him. Kung niyo pong babasahin, ganito siya kamahal ng Diyos. Nilagi siyang tinutukoy ng Diyos. Sa Book of Chronicles, sa Book of Kings, gaya na nasabi, hindi niya ginawa ang katulad ng aking lingkod ni David. Hindi niya ginawa niya ang mga bagay nito katulad ng kanyang ama si David. Okay? Ganito po lagi sinasabi. Then we go to the Book of Revelation, sinasabi, the key of David, ang susi ni David. I am the roots and offspring of Jesse. Ito po ang ama ni David. David. Nandiyan po kayo? Alam niyo po ang aking pagnasa, I wish God will love me like He loves David. That's something, di ba? Na sana mahalin din ako ng Diyos katulad paano niya minahal si David. Pagkatapos, ito pong ginawa ni David, then he came before the Lord. Lumapit siya sa Diyos. Ang tanong po, paano siya lumapit sa Diyos? This poor man. Isang dukha, para bang walang pag-asa. This poor man cried. So when you come unto the Lord, it is good idea to come a poor man. Lumapit ka sa kanya isang dukha. Para bang walang pag-asa. Sapagkat sinasabi po ng Biblia, the rich is sent empty away. At pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. So it's a good idea to come very humbly, very meekly before the presence of the Lord. Ganito po ang ating paglapit. Buong pagpapakumbaba. Buong kaamuhan. Nandiyan po kayo at sabihin natin, Panginoon, hindi ko man po alam kung ano ang aking gagawin. Tulungan niyo ako, Panginoon. Do something here, Lord. Nasa isang kaguluhan ako at hindi ko mamatansya kung saan ako papunta. Wala man ako sapat na pananampalataya. Wala man ako sapat na pananampalataya kahit isang butil ng pananampalataya na mustasa. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po ako sa aking kalagayan. Yan po ay para sa akin ay mas mainam, mas maganda sa paglapit sa Diyos. Nadinig natin ngayon, sinasabi, kailangan lumapit tayo sa Diyos na mayroong positibo tayo at sabihin natin na tayo magaling na. Alam po ninyo, para sa akin, mas mainam na tayo lumapit sa Diyos at sabihin natin tayo po mayroong sakit. Hindi ba? Meron tayong sakit. Who knows po, baka yung nga ang kalagayan natin. Kung tayo po ilalapit sa Kanya, sabihin natin tayo magaling na. Baka ang Diyos lumipat sa susunod na tao. Sa nakita niya, magaling ka na sinasabi mo eh. Nandiyan ba kayo? So, Lord, help me. Panginoon, tulungan mo ako. Baka meron po nakalaan para sa iyon Diyos sa oras na iyon. This poor man, David,
Ang dukang taong ito na si David is worth $7 billion in gold. Sabi niya, dukha siya pero is worth, ang halaga niya, ang kanyang ulo, $billions sa ginto. Siguro sa atin, ang halaga natin, ulo natin, ginto. Ang ibig ko sabihin, ang halaga natin, billions? Siguro. Hindi ako bagay sa church na yan. Puro init, gusto ko yung may air condition. Ang bagay ko, yung aking Mercedes-Benz, yung aking BMW. Okay? But this poor man, sabi niya, this poor man called, at sabi niya, Lord, have mercy upon me, on me. I am the least of the Israelites. I am the least of the Father's house. Akong pinakamaliit, sabi niya. Wala akong nagawa kundi guluhin ang sitwasyon. Tulungan mo ako, Panginoon. Sa aking palagay, ito ang pinakamainam sa ating paglapit sa Diyos. Kayo ba'y pabor sa bagay na yon? Kayo ba'y pabor? How many are favor on that? Of that, okay. I tell you this, must, nagbibigay ng kapahingan sa ating espiritu. Ang bagay nito kesa pinatutunayan natin o tinatangka natin patunayan na kung paano tayo kabuti sa harapan ng Diyos. Puno ako ng pananampalataya, Panginoon. Di ba? It's more restful to your spirit to come to God and tell Him what you don't have. It's more restful. Di ba? How poor you are. Lord, I'm not getting anywhere down here. Sabi mo sa Kanya, Panginoon, para bang wala akong pinapupuntahan sa aking kalagayan. This poor man called. Nandiyan ba kayo? Kayo ba'y dukha sa harapan ng Diyos? Alam niyo po, hindi natin tinataboy yung mga pagpupala ng Diyos sa atin. Kaya lang, dito, sinasabi niya kalagayan ng kanyang puso. Sa paglapit natin sa Diyos, tayo pantay-pantay, walang mayam at mahirap. Amen? This poor man called, and the Lord heard him, and He saved him, what? Out of all his trouble. Tignan niyo po, no? Sumigaw, ang taong-taong ng pag-asa, duka, at dininig siya ng Panginoon, at ano pang kaduktong? Iniligtas na naman siya sa lahat ng kanyang mga ligalig at bagabag ng buhay. Hallelujah for that. How do you like to be saved out of all your troubles? Gusto ba natin tayo maligtas sa lahat ng ating bagabag, ligalig sa buhay? Ako po gusto ko. Your money troubles, bagabag mo sa pera, bagabag mo, ligalig mo sa iyong trabaho, sa iyong boyfriend, sa iyong girlfriend, okay? Sa iyong tahanan, ang iyong kalusugan, bagabag ka, ligalig ka, all your troubles, ililigtas tayo ng Panginoon. Sino pong gusto maligtas sa lahat ng kanilang ligalig? May I see your hands, please? Okay, thank God, sister, thank you. Dalawang kamay, that's it. Hallelujah. So, He will deliver you from all your troubles in Jesus' name. It says here in the contract. Itong kontrata natin. All. Amen? Hallelujah for that. Kaya salamat sa Panginoon. Kinapaw nyo. And He heard him and saved him all his troubles. Do you believe God? Do you believe God? Do you believe God? Praise God. Kasunod po noon, ano sinasabi? The angel of the Lord encamps around those who fear Him. Ang mga anghel ng Panginoon ay pumapaligid sa mga taong may takot sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Now, listen to this. This word fear, ang salita pong takot na ito, ay madalas na ginamit sa awit na ito. Ang susi po dito, sa awit na ito, yung seeking the Lord and fearing the Lord. Ang awit na ito. Itong mga susing mga salita. Yung paghahanap sa Diyos at yung pagkatakot sa Diyos. We need to get the fear of God restored in the churches today. Hindi ba? Kailangan natin at dalangin natin na magbalik ang takot, pagkatakot sa Diyos sa mga iglesia sa kasalukuyan. Okay, kailangan po natin panatilihin, ituro ang biyaya, kailangan po natin panatilihin na
ipaalala at sabihin sa mga tao mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos. We must keep talking about God's love. Patuloy po natin gawin yan. Patuloy po natin itaas at ituro na buksan ng Diyos ng mga pintuan, ang kanyang kahabagan para sa mga makasalanan. We need to keep doing that. Yan po yung ginagawa natin. And at the same time, kasabay po nito, kailangan natin sabihin sa mga tao na kanila pong maganto na ang pag-ibig ng Diyos ay huwag nilang take it for granted. Ipagwawalang bahala. Ito po kasi nangyayari ngayon. Lahat ng ito ay dapat natin sabihin, pero kailangan huwag nating ayan ang pag-ibig ng Diyos ay ipawalang bahala nila. Kasi po, lagi pinagpapalagay ang pag-ibig ng Diyos na ganito. Katulad ng, listen to this, katulad ng ama, okay, minsan i-indulge his child, pinalalayaw ang kanyang anak. Para bagang minsan ganito ang pag-ibig ng Diyos. Like a child, something like a child that's always been indulged, and their father, sa mga bagay na kanyang hinihingi, minsan ganito ang pananaw ng marami sa Diyos. Na sinabi ng ama, kung ginawa mo pa ang bagay na yan, minsan pa, wala kang Christmas present. Wala kang regalo sa birthday mo. Okay? Minsan po ganito tayong ama, hindi ba? Pero alam po ng mga bata, na sabi niya, mahal ako masyado ng aking ama. Hindi niya matiis na hindi ako bigyan ng Christmas present sa aking birthday. Okay? Ibibigay. At ang aking matandang amang yan bibigay siya. He will cave in. So, that's how children think, hindi ba? Ito po yung naranasan ko Ganito po mga bata na mag-isip. They know, alam po nila. Kung alam mga bagay na sila po ay makakaiwas, makakatakas sa inyo. Okay? Halimbawa na lang po sa mga aso. Ito po yung napapansin ko Dami po namin mga aso sa bahay. May poultry kaming aso doon. Sa loob ng kwarto, natutulog. Kapag ang mga aso, lalo na mga alaga mo, kapag sinabi mo, labas! Okay, di pa ako ganun, mahinaon muna. Titignan ang mukha mo Hindi ba? Ganun muna siya. Pero kapag sinabi mo, labas! Talaga labas! Talaga, makikita mo talaga lalabas na yan. Ganito tayo sa Diyos Minsan ganito po ang ating pananaw sa Diyos. Pero hindi po ganito ang Diyos. Pero malimit, ang maraming mga Kristiyano ngayon sa pangangaral sa pulpito, ganito po ang kanilang binibigay na impresyon sa maraming mga Kristiyano. Yung kanilang sinasabing unconditional love. Yung kanilang lubos na pag-ibig. Okay? Magagawa ko ang aking gusto. Nasa akin si Kristo. Okay? Bibigay naman ng matanda Mahal ako masyado ng matanda Ganyan po ang asal natin sa Diyos. Okay? Pwede po natin, okay? Ipangaral ang pag-ibig ng Diyos, sana lang, huwag nating abusuin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? The angel of the Lord encamps around about those who go to church. Yan ba sinasabi ng Biblia? Na ang mahanggil ng Panginoon yung mapaligid sa mga taong nag-a-attend ng church? Yan ba sinasabi ng Biblia? What does it say? The angel of the Lord encamps around those what? Those who fear Him. Ang mga anghel ng Panginoon ay pumapaligid sa mga taong may takot sa Kanya. Kaya na po dapat natin gawin? Start fearing the Lord right now. Amen? Magpasimula tayong matakot sa Diyos ngayon. I mean, fear God. Matakot tayo sa Diyos. Lord God, this morning we fear You. Ito sigaw sa Panginoon. Natatakot ako sa iyo, Panginoon. Dahil sa mga bagay, mga dakila mga bagay, at mga katakot-takot na mga bagay na yung ginawa sa nakaraan. Nakita namin, Panginoon, kung paano nagsugukan ng baha sa panahon ni Noe. Okay, He has done these things. Ginawa niya mga bagay na ito. Listen, Lord, sabihin natin sa Kanya, we have a healthy fear. Meron tayong malusog. Listen. Meron tayong malusog na pagkatakot sa Diyos na hindi siya malugod sa atin. Meron ba kayong ganoon? Ako po meron ganito. Ito lamang po ang naranasan ko last night.
na binigyan ako ng Diyos ng isang akin nakita sa aking sarili. Isang malusog na pagkatakot na hindi ko siya mabigyan ng kasiyahan. Isang bagay na kapag ito'y nagawa ko, hindi ako magkakaroon ng kapayapaan sa aking puso. Ewan ko po sa inyo. Kung sa inyo, ang pagsisinungaling, 2.5, hindi kayo nababagabag, para sa akin po hindi. Meron akong malusog na pagkatakot sa Diyos na hindi ko siya mabigyan ng kaluguran at kasiyahan. Kasi po, na ito nangyari, at nangusap ang Diyos sa akin, nagkaroon ng impression sa aking puso. Si Sister Karina po, hindi lang isa nasa Amerika, at sa pamagitan po ng email sa computer, meron po kaming komunikasyon. Sumusulat ako alos 3 beses sa isang araw. Ang nangyari po, alos 3 linggo na, tinatanong sa akin yung exact amount ng ticket. Kaya lang, Sister Adeline po, hindi namin nakuha kagad yung exact amount. Puro mga rough estimate lamang ng amount ng ticket. So nasabi ko sa kanya, $760, rough estimate. Yung pala sa kanya, hindi niya masabi dahil rough estimate. So sabi niya sa kanyang last email, I miss you, love. Well, I miss you. Pero sabi niya, eto po, talagang tulog ng tatampo na. Huwag niyo sabihin pagdating niya, no? Sinabi ko sa inyo ito. Eto kanya sinabi, oh, I miss you, I love you. Pero, sabi niya, ilang linggo ko na tinatanong yung exact amount ng yung ticket. Para bagang hindi ka interesadong pumunta dito at makasama ko. Ayun, yun na. Alam niyo po, hindi niya alam, 3 beses sa isang araw, ako po ay nagsisend ng message. Sa isip ko, hindi pumapasok yung email ko, yung sulat ko. Yun ang akala ko. Yung exact amount naman, sinabi sa akin ni Sister Adeline, 2 days ago lamang, or 3 days ago. So, yun po ang nangyari. Hindi ko naman sabi sa kanya. So, akala niya, hindi ako interesado sa kanya. So, kagabi, nung matagap kong email, ang puso ko wala sa aking dibdib. Ang isipan ko, nasa ibang dako. Para bang hindi ka magkaroon ng kapayapaan sa iyong puso na alam mo, ang minamahal, napakalayo pa, ganito ang kanyang nadadama sa iyo. At bigla po nagkaroon ng impression ng aking puso. Makinig po kayo, ito sinabi ng Panginoon. Are you as much as bother sa aking relasyon sa iyo kaysa sa iyong asawa kapag ganyan ang kalagayan? Mas nakagambala ka ba? Sabi ng Panginoon, kapag hindi mo ako nabigyan ng kasiyahan at kagalakan sa iyong buhay kaysa sa iyong nadadama sa iyong asawa? Hindi po ako nakaimik sa harapan ng Panginoon. Nandiyan ba kayo? I feel His presence. Hindi ako nakaimik. I love my wife so much. Pero tinanong lang ko, Panginoon, tinimbang niya ako. Ganyan ba din ang lalim ng iyong pag-ibig sa akin? Nagagambala ka ba na hindi mo ako bigyan ng kasiyahan? O 2.5 lamang sa iyo na magkasala at huwag basahin ang aking salita sa iyo? This poor man cried, when you come unto the Lord, it's good idea to come a poor man. Amen? Nandiyan ba kayo? Hallelujah. The angel of the Lord encamps around about those who fear Him. Nandiyan ba kayo? We need fear. We need to be delivered from all our haughtiness, sa ating arrogance, sa ating rebellious attitude, sa ating pagiging palado, sa ating pagiging mayabang, at sa ating pagiging rebellion o pag-imaksik na attitude natin sa harapan ng Diyos. Kailangan po natin ma-deliver sa mga bagay na ito. The angel of the Lord is around you. Okay? Is around you. Hindi ba kayo nagagalak noon? Ang mga anghel ng Panginoon ay nakapaligid sa inyo? Nandiyan ba kayo? Anong ibig sabihin noon? Tayo ba'y nasa gitna ng mga anghel? Opo, nasa gitna tayo ng mga anghel. They encamps around about you if you fear God. Okay? Kung tayo natatakot sa Diyos.
So siguro masasabi natin, tayo invulnerable. Tayo hindi tinatablan o ang ibig sabihin hindi tayo masasaktan ng kaaway. Truly, the devil can't pass. Okay? The angel of the Lord. Ang mga demonyo po ay hindi makakatagos o makakalampas sa mahangyan ng Panginoon sapagkat sila po ay mas malakas kaysa sa Kanya. Amen? So ang gagawin lamang po ng diablo, siya po ay nandun sa labas, umiikot sa atin. Here we are, surrounded by the angel of the Lord. The devil keep on running around the outside, pero hindi po siya napapagod. Ganito po ang ating kaaway. Hindi siya napapagod. Lagi niya ginagawa, siya yung muungol. Ang kanyang ginagawa, matungal siya. Palagi, ito kanyang ginagawa. At dito tayo, nakapaligid tayo, ligtas, para sa isang sleeping bag sa mga anghel ng Diyos. Amen? So palagay po ninyo, what do you think Satan will try to do sa ating kalagayan nito? Ganito po ka-persistent ang ating kaaway. Alam niya tayo nakapalibot sa anghel ng Panginoon at hindi siya makapasok dahil mas makapangyarihan sila. Ano po ang kanyang pipilitin at tatangkayin gawin? Hindi siya po umihinto sa mapaligid sa atin, naghanap po ng butas yan. Sa palagay po ninyo, ano kanyang tatangkin na gagawin para sa atin? Meron ba kayong naisip na idea kung anong kanyang gagawin? Para po siya ay makalampas sa anghel ng Panginoon? You're safe, hindi ba? Ligtas tayo. Nasa mapaligid ng mga anghel ng Panginoon. So, alam niyo po, marami siyang ibubulong sa inyo. Okay? Ito kanyang gagawin. Marami siyang ibubulong. Kanya sasabihin, meron ako mas mabuting bagay kaysa mga lumang mga bagay nasa iyo. Okay. Yan ang kanyang sasabihin. Ito ay lalo-lalo na sa mga kabataan. Listen mga kabataan. Ito kanyang sasabihin. Why don't you try this? Siguro sa atin. Bakit hindi mo subukan ito? Sapagkat sabi niya, lahat naman ay gumagawa niyan eh. Kaya, mag-enjoy ka. Yung mga matatandang yan, marami sila pinagbabawal. Hindi sila naging bata eh. Okay? Yan ka lang nagsasabihin. Tayo, mga bata, mas smarty tayo ngayon. Come on, sabi niya, come on. Subukan natin ito. Maganda ito madadama, masarap ang pandama mo. Magbibigay ng ginhawa. Matagal ka ng panahon, lumaki ka sa loob ng church eh. Subukan mo naman ngayon. Yan ang kanyang sasabihin. Listen mga kabataan, merong nabalitaan ngayon, listen to this, this is a warning sa lahat ng kabataan, merong nabalitaan sa isang pastor, merong kasama sa intelligence, na sa Angeles, ang mga drug lords ay magbibigay ng libreng shabu para papatikman sa maraming mga kabataan sa kasalukuyan. Okay? Ingat. Yan ang kanilang gagawin. So, kung makayanan niya na ikaw ay mapalabas sa moob na nakapaligid sa iyo, he can do damage to you. Iyan ang kanyang gagawin. Kung ikaw ay kanyang mapapalabas sa moob na pumapaligid sa iyo, masasaktan kanya big time, lubos, baka hindi ka makatayo. Kaya, huwag mo siyang pahintulutan. Meron akong napanood ko yung Superbook. Alam ba natin yung Superbook? Meron po kasing tape niyan eh. So, nung pong nakita ko yung edition ng Noah's Ark, yung ginagawa ni Noe and Daong, isang version nito, nung nagtatayo ang pamilya ni Noe at ang kanyang mga anak, na napakalaking daong, no? So, merong isang tao doon na taga-sanglibutan na pinipilit na patigil ang pagtayo ni Noe ng kanyang anak ng malaking barkong ito. So nilapitan isa sa kanyang mga anak. Sabi niya, meron akong isang lote dito, sabi niya. Napakalaki. Ibibigay ko sa iyo, tumigil ka lamang. Sa pagtitrabaho, pagtulong mo sa iyong ama. Isipin mo ang iyong mga anak. Tignan mo sila, ang asawa mo. Ikaw, bata ka pa. Tumigil ka muna dyan sa ginagawa mo. Isipin mo muna ang iyong mga anak, ang iyong pamilya. Alam niyo po, sa version na yon, sabi niya, ipapagpatuloy namin ang pinagagawa ng Diyos sa amin. Yun po sana ang ating magiging asal sa buhay na ito. Kasi minsan, gagawin lahat ng ating kaway na para bagang isip natin, ito ang tama sa akin, okay? Kapakanan ng aking pamilya, ano kaya ang kaloob ng Diyos sa iyong buhay? Okay? Nahigit pa sa ng bagay.
Isipin po ninyo, akala natin sa pilit natin bigay pangailangan nating mga anak. Akala natin sa pamamagitan nito magkakaroon sa magandang kinabukasan. Oo, baka nga sa kasipagan ninyo. Subalit, ano kaya maging kainat na nila pagkatapos ng buhay, sa oras ng problema, sa oras ng bagyo, krisis ng buhay, kaya nila. Ruth, listen to this. Sa Japan, itong aking nadinig at patuloy na didinig. Ikaw siguro alam mo na, 1 year ka na sa Japan. This is an affluent nation, mayaman na bansa. Pero ang mga lalaki nila halos ay mahina. Kapag ang lalaki ay nawalan ng trabaho doon, okay, napakaraming trabaho pero merong nangyari. Nawalan ng trabaho, isinara ang sasakyan, kasama ang kanyang anak, yung lahat ng gas at usok, pinasok, namatay sila. Hindi lang sinasabi, marami, maalos kalalakihan, marami ang suicide na nangyayari dahil hindi nila kaya ang mga pressure ng buhay. Gaya na nasabi, last Sunday, 8 of their top financial leaders nag-commit na ng suicide sa mga bagay at mga krisis na nangyayari. So, akala po natin sa mga bagay na ito ay magbibigay natin ng lahat. No! Hindi naman ibig sabihin tayo pabaya. No! Ang ibig sabihin dito, we have to fear God first in our lives. Amen? They don't have the strength, the value na mas kailangan dito sa loob. Yan ang magtataguyod sa ating mga anak sa lahat ng mga pressures ng buhay na dumarating. Nandiyan ba kayo? Kaya, huwag niyong pahintulutan na kayo makalabas sa muog na ito, nakapaligid sa inyo. Presensya ng Panginoon at anghel ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Now, tayo magtatapos na. So what did we learn today? Ano po ang ating napag-aralan at natutunan sa mga nakaraan na mga Sunday? Listen, let us see what we learned. We learned to seek the Lord, hindi ba? Sa verse 1, natutunan natin na hanapin ng Diyos. Secondly, He always answers our prayers. Hindi ba? Lagi siya sumasagot sa ating mga dalangin. Ang issue dito, hindi yung pagsagot, sumasagot siya. Ang issue ano? Timing. Number 3, we learn that He delivers us from all our fears. Na tayo iniligtas niya sa lahat ng takot. We learn if we look to Him, tayo rin natutunan natin, kung tayo titingin sa Kanya, tayo magkakaroon ng matagumpay na buhay, at tayo ay magniningning, at the deacons, the elders, lahat na nandito, they will know if you have a problem, okay, hindi na kailangan pang discernment. Their faces are never covered with shame. Ang kanilang mukha hindi matatakip ng anumang kahiyan. We learn that it is good. It is a good idea to be poor, okay? Isang maiinam na idea na maging dukha sa harapan ng Panginoon kapag tayo lumapit sa Kanya. So, don't tell Him how great you are. Kung paano ka dakila, the Lord will hear you and save you out of all your troubles. And number 7, lastly, and that the angel of the Lord is around you because you fear God. And He delivers you because you fear God and seek God. Amen? Shall we stand? Tayo mula natin tumayo.